tayong pagbabalik mga lakay. Muli ay nasa bukid tayo ngayon at ating bibisitahin ang ating siling binagyo. Kung ano ba ang naging resulta nito ngayon. So ano pang inaantayin ninyo? Tara na, samahan nyo ako. So ito na po yung aking sili o yung tinatawag nating sweet pepper. Kasi po yung bell pepper, yan. Yan po yung sili nating binagyo. Sweet pepper po ang tawag dito kasi yung bell pepper yung parang kalabasa po yun na parang may guhit-guhit na ganun. At tumutubo lang po yun sa mga malalamig na lugar tulad ng yan, Baguio. Yun. Pero pansinin po ninyo mga lakay. Nung una, Bagyong Ulysses, malit pa ito, isang diretso lang na ganun, natumba na siya. Naputulan na siya ng pinaka main na sanga. Yan, naputol na siya. Ngayon nagsanga ngayon dito. Yan, nagsanga. Ito sanga rin ito. Nung hindi pa nakontento yung bagyo, inulit pa niya. Sinapak na naman niya rito. Yan, ito. Yan, putol na naman to. So dalawang beses na. Meron pa rito, ito pa. Yan. Ito para mas kitang-kita nyo. Ito yung main. Wala na yan tumumba na yan ng ganun. Tapos sanga na lang yan. Maliban sa natumba, una yung pagkatumba niya, nasaktan na yung ugat niya dyan. Pangalawa, naputulan pa siya ng katawan. So kung sa tao yan, imbis na nilagnat lang nagtrangkaso, isang linggo magaling na. Kaya matagal yung recovery po ng ating sili. Dahil kumbaga sa tao ito na-aksidente, nabalian ng mga buto. Ito nga pansinin po ninyo, putol. Yan. Kaya ibang mga sili po rito hanggang ngayon hindi pa nakaka-recover. Yan, tulad po nito. Pansinin po ninyo, yung sumisibol yung talbos niya, yan Pero hanggang ngayon, wala pa. Kasi nung pagkatapos ng malakas na ulan, nalagas po lahat ng dahon yan kasi nababad po ng tubig yan dito. Yan. Ito isa, kulot. Pero ito, nag-improve na siya Yan. Yan. Ito. Ito naman. Yan. So nung naalis na yung mga dahon niya, ito, bago na yan. Bagong dahon na to. Ito, wala pa. Hanggang ngayon, wala pa. Iyon pa lang, mag-uumpisa pa lang. So, ganoon katagal yung recovery ng ating mga sili. Ito. Tingnan nyo to. Ito, nagpapanibago na. Yan. Ito, naka-recover na. So, yung mga naunang nag-recover, yan. Kita nyo naman, nagre-recover. Ito, mga to, nagre-recover po. Yan, Yan. Yan, maganda yung talbos niya. Yan. Ito. So yung mga nagre-recover na sili, sila po yung mild lang po yung pagkakatama niya. Pero yung matagal po mag-recover, sila po yung talagang grabe tinamaan ng pighati o sabihin na natin aksidente para sa kanila. So alam ko hindi ito natatapos sa isang usapin lamang at ayaw kong matapos ito nung video na to na wala kayong natutunan. So tips ko sa inyo dahil yung iba po ng mga viewers po natin ay naghanap po ng mga tips. So, ano ba yung mga payo na pwede kong ibigay sa inyo? Ito. Kung sa iba mga featuring mga magagandang sili, sa akin problema ang ating pag-uusapan. Saan ba nagmumula ang mga kulot? Yan, magandang tanong yan. So, pag-usapan po natin. So, saan ba nagmumula yung mga iba't ibang pagkulot? Yan, ilista po ninyo, tatandaan po ninyo ito. Una, yung abiotic stress na pinag-aralan natin dati. Kung hindi nyo pa napanood yung video na yun, doon po yung tungkol sa nutrisyon ang solusyon. Nandoon na po yun, panoorin nyo lang po yung video na yun. Yung abiotic stress na tinatawag, yun yung sobrang tubig. Kaya yan, naipunan siya ng tubig dito. Alam nyo kung bakit siya naipunan ng tubig? Dahil palpak po yung naging desisyon ko. Dapat kasi yung hilera nitong plastic mulch na to, pababa, para yung tubig pababa. Pero ang iniisip ko kasi pag ganitong buwan na po, buwan ng November, December, wala na po kasi masyadong ulan noon at taon-taon po yun. So ang iniisip ko yung pagpapatubig. Pag ganito kasi yung ayos ng plastic mulch, pag duman yung tubig dyan, hindi na siya bababa na gano'n kasi nakaharang na po yung kabila. Gano'n din po sa kabila. Yun po yung iniisip ko. Pero hindi ko po sukat akalain na November magkakaroon pala ng malakas na bagyo. Si Bagyong Ulysses. At siya po yung talagang
siya yung perming na nalasa dito at nanira sa ating mga pananim. Yan. At meron po akong sili sa kabila na yung hilera po niya yung pababa. At yun, nag-recover po siya dahil hindi po siya nababad sa tubig. So meron din po akong sili dito. Yan. Ito, pababa naman yung hilera niya. Kala nyo hindi nagkulot. Pero kulot din po yan dati. Gawa po yan ng kaka-spray ng patula noon. Kasi may, pansinin po ninyo, dito pa yung patula noon. Yan. Inalis ko na, gawa ng inakyat ng fungus. Pagkatapos binagyo. At abangan na ako, pinalitan ko na lang ng yan, kamote. Tandaan po ninyo, kanina, nutrition, abiotic stress, yung sobrang tubig, lahat ng sobra masama. Tapos yung susunod, pangatlo, yung maling practice po natin, baka mamaya spray po kayo ng spray ng inyong sili, ng pesticide, insecticide. Nakakasama po yun. Tignan nyo po yung nangyari doon sa sili ko sa kabila. Yun po yung palagyan ko ng ini-sprayhang patola. Pagkatapos syempre tinatamaan din po yung sili sa baba. At yun yung unang-unang nagkulot. Kaya ang ginawa ko nung inalis ko lahat ng kulot. Tapos nag-recover. Hanggang sa nalis na po yung patola doon. Yun, awa ng Diyos, bumawi naman. At hindi na po yun natamaan ng abiotic stress, yung sobrang tubig. Kasi palusong po yun na ganun. Hindi siya katulad nito na talagang ipon-ipon yung tubig. So, maling pag-i-spray o sobrang pag-i-spray, isa rin po yan sa dahilan ng pagkulot. Ito pa, pangapat. Bibilisan ko na kasi magagabi na dahil mainit kanina, hindi po tayo makapag-shoot. Pangapat, sobrang dosage ng fertilizer. Dati po kasi ang ginagamit ko, nung hindi pa po ako gumagawa ng mga ganitong tutorial video, ang ginagamit ko yung lata lang ng sardinas kada puno. Hanggang tumanda po yan. Kahit napakarami ng bunga niyan, lahata lang ng sardinas ang ginagamit ko. Ngayon kasi, ang ginagamit ko yung tabo, yung ginagamit ko sa mga dibalag katulad ng upo, patola, ampalaya. Yan. At ang katumbas po nung isang tabo na yon, yung ganyan, pinutol ko yung bote ng gamot. Yung ganyan. Kalating tangkal. Ang katumbas po nun is 4 na lata ng sardinas. So, kung ikukumpara natin sa sili, napansin ko po yun. Hindi po niya kaya. Yun po yung isang dahilan. Over fertilizer, yung over pesticide, nakakasama po yun. So sana naiintindihan nyo yung mga video na to at wag na wag po ninyong gagawin sa inyong mga silihan kasi magkukulot at magkukulot yan. Ito pa, last, pang-5. Kikita nyo to? Hindi to talbos ng pako na kinakain ng mga Bicolano, mga taga Quezon Province. Yan, sili po yan. Yan, oh, nagre-recover pa nga yan. Oh. Inalis ko na. Yan. Meron pa ako dito sa bulsa. Yan. Oh. Kita nyo? Kulot. Ang isa pang pinagmumulan ng kulot, pang-5. Tandaan po ninyo mga lakay, ha? Ang isa pang pinagmumulan ng kulot, red spider mites. Ano ba yung red spider mites? Kung alam po ninyo yung kuto ng manok, yung hanip, di ba halos hindi po natin makita yun pag gumapag sa katawan po natin. Yung spider mites na tinatawag, mas maliit pa po yun dun sa hanip o yung sa kuto ng manok. So kailangan mong gumamit ng magnifying glass para malaman mong meron siyang spider mites. At kung ganoon ang problema dun sa inyong silihan, katulad po nung ito, subukan natin. Yan. Pag tinalbosan natin yan at hindi na po nagpanibago ng ganito, kung pag lumabas ito, itong bagong talbos at kulot pa rin, isang dahilan na po yan na merong mites. Pangalawa, doon po sa bunga niya. Ayan. Ito. Yan. Kikita nyo, green na green naman. Kung itong tangkay na to ay naging brown, katulad ng talong. Diba yung talong minsan green, tapos magiging brown. Ibig sabihin, meron po yung spider mites. At kung ganoon po yung problema po ninyo mga lakay, ang gagamitin po ninyo, Kotetsu. Hanapin nyo lamang po yun sa Suking Agri-Supply, Kotetsu. Product po yun ng BASF. So, mga BASF ha, babayaran nyo to. Pero lang. So, yun po yung 5
major problem na pinagmumulan ng kulot ng ating sili. At yung minor problem na kulot, yung ulan, yung mga stress, kulang sa nutrition, yung TOFOR din na nagagaling sa palayan, minor po yun. At ito naman po yung major na halos hindi na po alam ng ibang magsasaka. So kung napapanood mo tong video na to, napakaswerte mo dahil may natutunan ka. Dahil ako, 4 years hanggang ngayon, puro examinis pa rin ang ginagawa ko sa aking mga pananim. Kaya yung sarili ko hindi ko mapa-improve kasi tatama ako minsan, malulugi ako minsan kasi puro pag-aaral yung ginagawa ko. Yung nasundan ko ng mga tips o yung napag-aralan ko na, na-master ko na, ika-cancel ko muna, hindi ko muna itatanim yan. Minsan na napagtatanim ko pag lahat ng gulay na gusto kong pag-aralan ay na-master ko na, sabay-sabay na yan para minsan na ng asenso. Ganon ako. Pero kung gusto mong malaman yung mga pinag-aralan kong magaganda, yung iba't ibang discovery ni Lakay na mga gulay na pwede mong itanim para hindi ka na malulugi, abangan mo sa susunod kong video dahil iyan ilolonsad ko. So sa mga viewers po natin dyan, maraming salamat sa inyong panonood. Sa mga bago lang po sa video na to o sa channel na to, pakiusap po, nakikiusap po ako si Lakay na mag-subscribe po kayo. Suportahan po natin yung magsasakang Pilipino at suportahan nyo po yung channel na to dahil layunin po ng channel na to na matulungan po yung ibang mga aspiring farmer o yung dating farmer na de-develop natin yung mga skill pa nila na old model na strategy ng paggugulay. Gagawin po nating modern. Kaya sana po suportahan niyo po itong channel na to. At mula po dito sa Pangasinan, ako si Lakay na maggugulay. Huwag po kayo magsawang manood sa aking video. Please subscribe po ha. Nakikiusap po ako sa inyo. See you in my next video. Bye bye!